natin yung impeachment muna. Singilin po ninyo yung mga mambabatas ninyo na pumirma diyan sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Singilin po niyo sila, bakit sila pumirma? Sila po ay representante. Sila po ay representatives. Hindi po representatives, representatives. Kinatawan po ng mga mamamayan ng kada distrito. Napakahalaga itong impeachment complaint. Napakahalaga at sagrado ang impeachment process. Kayo po ba, yung mga mamamayang Pilipino, kada distrito, kada legislative district, kayo po ba ay kinonsulta ng mga mambabatas na pumirma sa isang maanumalyaring impeachment complaint? Kayo po ba ay nagkaroon ng public hearing? Dininig ba ang inyong opinion o kuro-kuro kung dapat ba niyang pirmahan yung impeachment complaint o hindi? Sapagkat sila po ay representative lamang natin. Hindi po natin sila boss. Kagaya ko po, aplikante ninyo pagka-senador, sila po ay nag-apply din bilang mga kongresista natin. Trabahante po natin sila. At ako po, pag pinagkatiwalaan nyo ng inyong sagradong mandato at pahiramin ng boto, hindi po ako ang boss ninyo. Ako po'y magiging trabahante lang din ninyo, representante sa Senado. Yan ang dapat nating singilin sa ating mga mambabatas. Kinonsulta ba kayo? Tinanong man lang ba kayo? Nagkaroon ba ng public consultation kung nararapat siyang pimirma dito sa maanumalyang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte? Hindi po nila pwedeng sabihin wala kayong pakialam. Eto na naman maghahalalan, lalapit na naman sila sa inyo. Sila po ay aplikante. Matatapos po ang kanilang kontrata bilang trabahante natin, trabahante ninyo sa inyong mga distrito before noon of June 30, 2025. Humihingi po sila ng contract renewal. Ganito po ang dapat natin trato ngayong halalan. Humihingi sila ng contract renewal na ma-extend for another 3 years yung kanilang trabaho o employment bilang trabahante natin sa Kongreso. Kung hindi kayo kinonsulta dito sa impeachment complaint na ito, sisantehin na po ninyo yung inyong mga kongresista na pumirma sa impeachment complaint. Magbago na po tayo ng empleyado. Silipin po natin yung ibang aplikante kada distrito. Tanggalin na po natin itong mga masyadong adelantadong kongresista na hindi man kinukonsulta yung kanilang mga amo o employer. Kayo po iyon, bago pumirma dito sa isang sagradong impeachment complaint process. Sapagkat alam ho ninyo, hindi biro-biro ito impeachment na ito. Hindi po tayo pagbubuuin nitong impeachment na ito, lalo tayong pagwawatak-watakin. Dapat po nga itong mga dapat iniimbestigahan ng NBI at saka nung pambansang pulisya. Di ba, di pa na yung kwento na karamihan sa kanila, kung hindi man lahat, ay napilitang pumirma at i-endorso yung impeachment complaint dahil may pangakong 25 million di umano at 25 million na AIX at 25 million na AKAP. Wala namang nagsasalita, walang nagde-deny at may nagsasabi pa, umiikot ang balita, 100 million daw worth of infrastructure projects. That is, any which way you look at it, that is bribery. That is direct bribery, that is indirect bribery, and could even be qualified bribery, all punishable under our revised penal code. Ay dapat yan ang iniimbestigahan, hindi yung kung ano-ano. At kaya po natin sinasabi na hindi tayo sang-ayon dyan sa maanumalyang impeachment complaint because kami po sa hakbang ng maisog at ang buong Team Suka ay naninindigan sa rule of law. I personally always champion for the government, for the public officials, for the public officers, and for us, ordinary Filipinos, to always uphold, defend, and respect the Constitution. Ito pong maanumalya
na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, hindi po ito produkto ng rule of law. Ito po'y pagsasalaula sa ating saligang batas. Sapagkat, ulitin ko ha, ang ating Article 11, Section 4, ang sinasabi dapat verified impeachment complaint. Pag sinabi pong verified impeachment complaint, dapat po ito'y base sa kanilang personal knowledge or authentic records. Malinaw po yan sa saligang batas. Gumamit pa po tayo ng isang basihan o pundasyon. Sabi po sa Rule 7, Section 4 of the Rules of Court. Alam po ito ng mga abogado at ng mga law students. Nakasaad po dyan, ano ba ibig sabihin ng verified complaint? Ibig pong sabihin, dapat ito ay base sa kanilang personal knowledge, nabasa nila, at merong mga supporting authentic documents. Hindi yun po basta na lamang pumirma dahil merong pangako na AKAP, na AIX, na pondo para sa infrastruktura sa kanilang distrito o kung anumang proyekto. Sapagkat pag yan ang naging basihan, hindi po personal knowledge yun. Personal advantage po maaari, pero hindi personal knowledge. At yan nga po ay isang form of bribery. It could be direct bribery, it could be indirect bribery, and could even be qualified bribery. Batiin ko lamang po